Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to it's. Ngayon po ay araw po ng Biyernes, ika-10 araw sa buwan ng Oktubre taong 2025. At kanina lang po ay nayanig ng 7.5 magnitude na lindol ang Davao City. Grabe mga kababayan ha. Ito po sa ating screen, yan po ang mga imahe ng lindol. Ayan po. Malakas po yun 7.5. Mas mahina ng konti dun sa Cebu. Pero ang damage po kasi ay depende doon sa sa kalagayan ng lugar na kung saan doon ang sentro ng lindol. Kapag yung 7.6 o 7.5 ay tumama po dito sa Metro Manila, ay sigurado po na marami po ang magiging pinsala nito. So, ito po yung mga panahon na dapat tayo po ay nagdadasal, tayo po ay nagtutulong-tulong. At ito po yung panahon na dapat ay isinasantabi muna natin ang politika. Diba? Dapat ito yung panahon na talagang kakapit-bisig tayo. Pakita natin na iba-iba man ang ating mga pananaw sa politika, bilang Pilipino tayo po ay nagkakaisa. Kaya lang mga kababayan, meron po talaga mga tulongges na hanggang ngayon ay itong politika ay hindi po nawawala sa kanilang mga pag-iisip. At kahit ganito na po nangyayari, mga pinsala dulot ng lindol, bagyo, ay wala. Ano pa rin, panay pa rin ang banat sa gobyerno. Tingnan nyo, itong isa na to mga kababayan. Ito pong sinabi ng isang nagangalang Paulolino Canillo T. Ayan mga kababayan, ito po ay isinyer ng page na ito ng Masang Pilipino. Sabi raw nito ni Paulolino Canillo T. Kayanin kaya ng presidente dumalaw sa Davao? Abangan ka namin. Alam mo Brad, bakit naman hindi dadalaw ang presidente? Ang ating presidente ay working president. Nagtatrabaho ang ating presidente. At kay Presidente Bongbong Marcos, hindi naman priority yung politika lalong-lalo na sa panahon ng ganito, panahon ng sakuna. Abangan mo, sigurado pupunta ang Pangulong Bongbong Marcos dyan. Bakit hindi siya pupunta dyan? Hindi naman siya pupunta dyan para sa mga Duterte. Hindi naman siya pupunta dyan para sa mga DDS na katulad mo. Hindi naman siya pupunta dyan para magpasikla. Pupunta siya dyan para tulungan yung ating mga kababayang Davaoenyo dahil sila yung mga Pilipino. Bakit hindi kakayanin ng Pangulo? Sira ulo pala to O tingnan nyo, sabi ko sa inyo, yung mga utak na mga didilis, wala talaga sa ayos. Panahon na ng sakuna, panahon na dapat ay tayo po yung nagsisisi ng ating mga kasalanan, panahon na dapat tayo nanunumbalik sa Diyos, panahon na dapat tayo ay isinasantabi natin muna ang politika pansamantala. Pero utak talaga ng mga didilis, wala sa ayos Masugid na Duterte supporter sa Davao, inaabangan kung kaya bang pumunta ni PBBM sa Davao. Bakit naman hindi? Kung naapektuhan yung kalsada niya, may helicopter naman May eroplano. Gusto mo submarine pa? Gusto mo mag-submarine pa? Pupunta Pangulo dyan, imposibleng hindi. Ito talagang mga didilis na to, Paulolino Canillo T. Isang masugid na taga-suporta ng pamilya Duterte. Kakayanin ba ng Pangulo na dumalaw sa Davao matapos sa nangyaring lindol? Ba't hindi kaya hanapin mo yung vice presidente na idol ninyo? Eto na, ayoko sana mamulitik Ayoko sanang magbukas sa mga bagay tungkol sa politika. Pero bakit hindi mo hanapin si Sara Duterte? Ba't nasan ba yung vice presidente ninyo? Nakita ko yung mga bus, yung mga truck na tutulong. Pero nasa na yung vice presidente? Bago mo hanapin ang Pangulo na nandito sa Maynila, hanapin mo muna yung vice presidente ninyo na dapat ay nandyan po sa lugar ninyo sa Davao. Tulongges ka pala Hinahanap mo yung malayo, yung malapit, ayun na hanapin mo, nasa ba si Sara Duterte? Nawawala ba? Wala ba dyan? Nakita nyo na ba? Kasi sabi ni Pebbles hinanap ko sa OBP, hindi ako nireplyan. Sasabihin ko sana lumindol sa Davao. Nagmamagandang loob lang naman. So gusto sana niyang inform si Sara Duterte na lumindol sa Davao. Ba't nasan ba?
Nasaan kasi yung Vice President? Ha? Kasi, meron silang statement galing sa Office of the Vice President. Pero nasaan si BP? Sabi ng ibang mga kababayan natin, baka nag-tour. Grabe naman. Naghahanda sila para daw sa People Power kasama si Aimee Retocada. Walang iya. Tigilin niyo muna yung meeting niyo para sa gagawin yung People Power kuno diyan sa darating na October 12. Tigilan niyo muna yung mga meeting ninyo. Pumunta kayo sa Davao kasi kasuyin niyo muna yung inyong mga kababayan doon. Si PBBM ang hanap ng mga taga Davao. Ganun ka-inutil, mga dutain na nasa posisyon at si PBBM pa unang hanapin nila. Tingnan mo, inutil pa kayo ngayon. Hindi nga, bakit si PBBM? Nandiyan ang Vice President. Wag na nating istorbohin yung BP nila. Busy nag-iisip kung ano pa ang pwede nilang gawin laban kay PBBM. Kung di ba naman 1,100 katangahan, kukuha siya ng alaga niyang uto-uto, yung may saltik din. Imbis na makatulong sa kanya, lalo pa niyang ikinakasira. Kung mamalasin nga naman siya, yung mga alagad niya sa Netherlands, nagkakagulo na, tapos yung mga tuta niya dito, puro kapalpakan ng alam. Baka nasa dahig ulit. Malaki sunog sa Davao, wala din. Wala ako nakita sa news, nagpunta or even sa mga Duterte. Hindi niya mahanap si BP, naghahanda na sa pag-upo sa palasyo, excited na siya. Kaya tago muna siya para hindi mapagbintangan sa kaguluhan na hinanda na Sabit Singsong. Yung PUP na mga sumusunod na kay Sabit Singsong, mga gonggong din. May nakita kasi ko dyan sa PUP na lumabas sila sa kanilang mga classroom sa Tagarali. Ito yun sa PUP. Ikulong na yan mga kurakot, libo-libong estudyante ng Polytechnic University of the Philippines na nag-walkout ngayong umaga. Ngayong Biyernes, October 10, para manawagan ng pananagutan laban sa mga tiwaling opisyal ng pamahalaan. Okay, so yan mga kababayan, yung mga taga-PUP nag-arali. Yan. Sabi nung nabasa natin, ito raw ay mga binayaran ni Sabit Singsong. Ayan na. Alam nyo, mga kabataan, dapat mag-aral kayo mabuti. Pagkatapos, tumakbo kayo para mapalitan natin yung mga corrupt na politiko. Kasi pag ganyan, rally-rally lang, wala Di ba? Pagkatapos yan, kung ano mangyari, pagod, gutom kayo. Magkano lang ang bayad sa inyo dyan? Bayad ba? Bayad? Kasi narinig ko, bayad daw May nabasa tayo, bayad daw ni Sabit kung hindi naman bayad, sayang yung pagod. Papagod kayo, magugutom kayo. Yung mga magulang nyo, pinag-aaral kayo. Although, PUP kasi state college yan. Kumbaga, libre yan mga scholar. So, ang gumagastos pala sa mga ito ay gobyerno. So, pasok na lang kayo. Kasi, baka lindulin kayo dyan. Kumpul-kumpul kayo dyan, baka lindulin kayo dyan. Gusto pa naman ng lindol. So, yan mga kababayan. At ito pa, may post din si Pebbles Talakera. Yan, nakamadre pa. Dami ring alam na ito ni Pebbles Ay, ano sabi niya? Diyos ko, please, itigil nyo na po lindol. Ituloy nyo na lang po sa October 12. Ito po yung yung date na na pinaplano nilang magkaroon uli ng rally. Sa Luneta, mga 11 a.m. Kung guguhuman po o mabibiyakan lupa, unahin nyo na po kung saan nakapwesto si Mangga at si Mary Grace. Pagbuka ng lupa, isara nyo agad. Yung ulo lang nakalabas. Thank you po. Ang ganda ko pala pag madre ako. Ba naman yung Pebbles? Huwag naman ganyan ang panalangin. Grabe ka naman. Talagang gusto mo nga mabiyak ang lupa. At kung saan lang nakapwesto si Mangga at si Mary Grace, doon lang bubukas yung lupa. Tapos pag lumubog na, nahulog na, isara agad. Yung may iwan pa yung ulo. Grabe. Kaya talagang doon lang sa pwesto ni Mangga at ni Mary Grace Pebbles ay nako. Marami sabi, wag naman daw. Sa linggo ay may malakas na lindol sa Luneta. Alam niyo mga kababayan, itong lindol hindi naman po ito biro.
nakakalungkot nga po na sunod-sunod po di ba? Sunod-sunod, Cebu, Baguio, ngayon Davao, saan kaya susunod? So, dapat siguro magsisi na po tayo, mga Pilipino. Hindi natin alam, baka ito ay parusa na sa atin ng Diyos dahil sa ginagawa natin. Diba? Dapat magkaisa na tayo, baka ito po ay sinyales na kinakailangan na nating manumbalik sa Kanya. Baka nalalayo na po tayo. Diba? Kaya po si Sister Pebbles, may panalangin. Sana raw mabiyak yung lupa sa October 12 dyan sa Luneta. At yung lupa na mabibiyak, ayun lang po yung lupa na kinatatayuan ni Mangga at ni Mary Grace. Kapag buka ng lupa, isara nyo agad, yung ulo lang yung hindi nakalabas. Ay, yung ulo lang nila yung nakalabas. Grabe talaga ito si Pebbles. Ito pa. Nakita ko kasi yung mga post si Pebbles, natutuwa ako. Sabi niya dito, Sarah, itigil mo na muna meeting ninyo para sa rally sa October 12. Lumilindol na sa inyo. Nagbabala ka pa ng gulo. Ama na girl. Nagmi-meeting sila kung ilan na ipapalit yun na baka. Pinaplansya na nila sabit sing-song para sigurado na sila upo na para hindi mahinto yung pagnanakaw nila kasi galit na galit sila kay PBBM. Walang kita ng bilyon. May sayad talaga. Imbis na hanapin nyo si Presidente Bongbong Marcos, si Sara Duterte hanapin ninyo, nasa na ba? May narinig nyo na ba? Nagpakita na ba? Meron na bang post meron post yung OBP. Pero yung si Sara Duterte, hindi pa nagpapakita hanggang ngayon, nasan ba? Where na you? Kasi mga kababayan, habang ginagawa ko itong video, wala pa po na lumalabas na na nagpakita si Sara Duterte. Baka kasi sabihin baka mapanood nila later on, sabihin, fake news ka, nandiyan si Sara. Kaya sinasabi ko, ngayong mga oras na ito, mga 2:00 ng hapon, wala pa ako nakikitang Sara Duterte. Hinahanap nila si PBBM. Hintayin nyo si PBBM, sigurado pupunta dyan. Pero unahin nyo muna, hanapin nyo muna yung Vice Presidente ninyo na taga Davao. Walang iya. Pinababayaan nyo yung mga kababayan nyo dyan. Inuuna nyo pa yung mga meeting para sa rally, para patalsikin ang Presidente. Mga walang iya talaga itong mga ito. At ito mga kababayan, merong post dito sa Facebook page, Ronald Bato de la Rosa. May check. Ayan, verified. Hindi lang natin alam kung talagang si Bato de la Rosa to Kasi marami rin natang Facebook account ito O sabi niya, biro mo sinisisi niya yung yung lindol kay Saldico. Sabi ni Bato de la Rosa, ayan, base dito sa post Sabi nga sa inyo, hindi ako sigurado kung si Bato talaga to, baka fan page ito. Sabi niya, maawa ka na sa Pilipinas, Saldi. Palagi daw itong lilindulin hanggat hindi ka umuwi. Kasi nakasquat na ako sa lupa kanina, nahihilo pa rin ako sa lakas at tagal ng lindol. Umuwi ka na, please. Sabi ni Bato. Pero sisisi mo, yung lindol, kay Saldi ko. Wala na yan si Saldi ko. Magtatago na yan, hindi na babalik yan. Alam niya na talagang marami siyang ginawang katarantaduhan. Marami mga ebidensya laban sa kanya, kaya itong si Saldi ko malamang hindi na bumalik yan. Kaya dapat gumawa ng paraan itong gobyerno ni Presidente Marcos na mapauwi itong si Saldi ko. Para magkaalaman na kung sino-sino yung mga involved dyan sa sa flood control scam na yan. Pero wag mo sisihin si Saldi ko sa lindol. Wala talaga si Bato de la Rosa. Nako. Okay, bilang pagtatapos mga kababayan, ito raw si Mark Villar ay nagwala sa hearing ng Independent Commission on Infrastructure. Nagwala daw. Bakit nagwala? Kasi para daw lumalabas, sila ang pinag-iinitan, yung mga Villar ang pinag-iinitan na itong ICI. Nagwala raw doon. Si Villar kasi ang sekretary ng DPWH nung kasagsagan ng mga anomalya. Ang nangyari daw doon, nung ayaw magpaawat ang senador ay pinatawag ang security at iniskortan siya palabas. Grabe. Atapang tao. Nagwala raw. At nung ayaw magpaawat ay iniskortan siya palabas, sinipa palabas. Bakit ganon? Mark Villar. Ito nga kung walang tinatago si Mark Villar, bakit uminit ang ulo niya sa mga tanong sa kanya?
O yan. Ayan po ang post si Ramon Tulfo. Kasi alam nyo, dapat live dapat naka-live itong coverage o ng ng ICI eh. Dapat i-live nyo para makita ng taong bayan yung mga nangyayari dyan. Huwag nyo itago. Kasi kapag tinatago, mas lalong pinagdududahan eh. Diba? Dapat talaga naka-live. Para malaman din ng taong bayan kung ano yung nangyayari kasi hininto na ng House of Representatives yung kanilang investigasyon. Diba? Wala na sana hininto na sinuspend na. Dito sa sa Blue Ribbon Committee, nakasuspend din. Wala mo ng hearing. Although ang hawak ng Blue Ribbon, pero yung hindi kasi pag Blue Ribbon naman, hindi lang naman flood control ang pag-uusapan, maraming issue. So, itong sa flood control investigation ng Senate parang suspended. Hindi natin alam kung itutuloy. Kasi sabi nga nila, piniimbestigahan na ng ICI So sila na lang ang mag-iimbestiga. At least walang bias. Wala nga kasi pag sa Senate, wala pinagtatakpan nila kapwa nila Sa House, pinagtatakpan nila yung kapwa nila. So sa ICI, wala silang pagtatakpan. Di ba? Kaya nga si Magalong ay umalis Kasi parang hindi rin maayos Kasi parang sabi nga, maka-Duterte raw So dapat, pag nandyan ka, wala kang kinikilingan, wala kang pinoprotektahan, para kasi Mike Enriquez lang. Di ba? Pero dapat, naka-live, mga kababayan. Di ba dapat naka-live? Para makita natin kung ano nangyari. Sayang, hindi natin nakita. Nagwala si Mark Villar. Galit na galit daw, gusto manakit. Kaya ginawa, pinatawag yung security, inescortan palabas. Yun nga yung tanong, bakit ka nagagalit? May tuminit ang ulo mo kung wala kang tinatago? Kasi imposible. Sekretary ka ng DPWH, nagkaagulo, nagkakanakawa na. Daming anomalya dun sa hinahawakan mong ahensya ng gobyerno. Sabi mo, wala kang alam. Nako, kwento mo na lang yan sa pagong. Kwento mo na lang yan dun sa sa mga bopols na maniniwala sa'yo. Pero kami, hindi kami naniniwala na wala kang kinalaman. Sa totoo lang, imposible. Sekretary ka wala kang alam. Bakit naging sekretary ka pang wala ka palang alam? Diba? So, uminit ang ulo, nagwala raw. Ayun, sinipa palabas. So, ilan po muna ang ating update. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Sa iba pang balita. Ingat po tayong lahat. God bless po.